sumbong sa Pangulo website. Nang mabiyak ang semento noong 2024, lumubog na ang ilang bahagi ng dike dahil kinain na ng ilog ang lupang pinagpatungan ng manipis na semento. Habang nandun kami, may mga nahuhulog pang semento sa ilog dahil katatapos lang umulan. Sabi ng mga opisyal ng barangay, may gumuhong bahagi na rito noong 2024 at nang manalasang habagat noong nakaraang buwan, bumigay na rin ang iba pang bahagi ng dike. Noong 2023 lang natapos ang portion na ito ng dike project. Pero matapos lang ng 2 taon, ito na ang itsura niya. Wasak. Dahil hindi raw kinaya ang lakas ng agos at dami ng tubig noong July 2025. Ayon sa barangay, inumpisahan ang construction ng dikeng ito noong 2022 at nakumpleto noong 2023. Nireport na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga-DPWH po, sa mga engineer. Ngayon po, parang inayos po nila. Yung mga retouch po, inano po nila. Tapos nagkaroon po ng, yung nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung, gumuho na po. Tulad ng ibang mga flood control project dito sa Oriental Mindoro, wala ring koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang mabiyak nga raw ang dike, doon na lang nila nakitang manipis na nga ang semento, halos wala pang ginamit na bakal. Walang mga bakal yung itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha. Ay siguro yung hindi kinaya ng konkreto, yung kaya nag-crack na siya. Sa isang tingin po namin, hindi po siya angkop do sa lugar at saka do sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito o mas malaki yung mga bakal. Hinati sa 3 ang dike project na pinaghatian din ng 3 construction company base sa datos ng DPWH na nasa isumbong website ng Pangulong Marcos. Isa sa mga construction company, ang New Big 4J Construction Inc., nakuha ang Phase 1 ng proyekto sa halagang halos 145 million pesos. Minsang na blacklist ito mula 2016 hanggang 2017 batay sa inilabas na listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng rating na poor sa Constructors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang 2 iba pang construction company ay ang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation na nakakuha rin ng halos 145 million pesos na budget at ang Road Edge Trading and Development Services na naka-corner naman ng higit 96 million pesos. Ang Road Edge Trading nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Constructors Performance Evaluation System o CPES noong taong 2014. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung sino sa 3 kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming kunin ang kanilang mga pahayag. Patuloy pa rin naming hinihingi ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Para sa GMA Integrated